Grabe, meron tayong isang kaabang-abang na guest for today's episode. Yes. Sino ka muna? Ako muna si Kuya Gen Z, Brent Valdez. Ako naman po, si Dave Bornea. And this is J.R. Sulia from LA. Guna. This is your non's boyfriend, Nikki Ko. At today, kasama natin si Architect Dax. Thank you guys. Thank you for Kamusta, Welcome sa brother? podcast. Kasama ko din kayo. Oo nga eh. So, Isang karangalan, Isang karangalan. architect. Oo. Dax, may tanong ako, Ano ba Dax. tawag natin? Arky? Arky, Dax oh. Hindi, ano yung kilala ka Bro sa... na lang. Ano? Bro Arky? Kung ano, paminsan engineer, paminsan architect mint green. Oo nga eh. Hindi, gusto ko rin sa pamamit yung kasama mo si... Si Foreman. Foreman. Si Foreman. Malay mo, sa next episode. Oo, sama wala natin. natin. Guest din natin. Busy daw siya eh. Busy. Nasa buhos. Nasa buhos. Naisama sa buhos. Nakakatawa rin yan si Foreman. Ay, by the way, ano nga pa ng ano ni background? Yes. Oo. Architect Dax. Dax ka ba? Okay. Para sagutin yung tanong niya. Para sagutin niya yung tanong niya, ipapakita ko lang. Yung ID ko. Yes! Kasi, di ba, Ayun yung abbreviation maniwala lang yung ko. Dax eh. Pangalan. Ayan, yung pangalan. Oh, tingnan But nyo. Dax. Di ba? Dax talaga yun. Dax Augusto. Bottom-bata galing. pa Dax ni nga Architect, talaga no? siya. Oo. Saan galing yung Dax? Yung dad ko yung nagpangalan sa akin, galing daw sa actor. It's a 1970 film, yung title ng movies, The Adventurers. Yung bida doon si Dax Sinus. Hindi ko pa nga napapanood yung movie na yun. Kasi nakita ko, 3 hours yung movie. Pero totoo yun yung kwento? Oo, Galing, oo. galing. Galing. Nice. And then Dax yung talaga yung name Augustus. ng DAX. Yung Augustus naman, bro. Kasi ano ako, Saint. yung birth month ko naman, August. August. Akala ko Saint. Akala ko nagbibiro siya kasi nakilala ko si Dax na komedyante na ano eh. Oo. Grabe din yung humor na ito eh. Talaga. Talaga dito. So akala ko nagbibiro siya doon sa kwento. Pero ang galing eh. Galing, galing. Anong mga pinagkakaabalahan ngayon ni Architect Ni Dax? Architect Well, Dax, last time yes. ko na yung nakita, nakikipag-date lang ako ngayon. Ngayon, engaged na ako. Uy! Yes! Kaya ano pala blooming? Kaya pala. Kaya ang fit oo. oh! Grabe naman. Siyempre, Bro, props to you, man. Bro, Totoo yan, legit ako yan. rin kapag ako ikakasal, gusto ko. Talagang diba? ano, Sa akin yung attention ng paghahandaan mo lahat. yan. The best shape. At saka para hindi umayaw yung papakasalan. Yes, dapat. Di ba, December last ko kayo nakasama nung party, di ba? Oo. Ayun, nagde-date pa lang kami nun. Uy. Tapos ngayon, engaged na kayo. Bro, kwento mo naman sa amin anong naging proseso. Ang haba. Tawag niya sa akin, abangers. Abangers. Kasi okay. na-meet ko siya, meron pa siyang jowa nun. Uy! Yung friend ko, may close friend ako. Pangalanan ko pa ba? Okay. Si Kla. Ayun na lang, nickname Kla. Meron siyang ex. Tapos, nagkasabay-sabay sila sa isang restaurant. Tapos, nagkagulatan sila, nandun yung ex niya. Tapos pag after ng event na yun, kunento niya sa akin, uy Dax, alam mo ba yung ex ko may bago ng jowa. Tapos parang Arky nga yata yung interior. Paula yung name. Stock mo naman para sa akin. Parang bagay nga kayo nun. May jowa nga, tapos ganito ganyan. So yun, dun ako na-curious. Finalo ko, in-add ko, tapos in-stock ko. Mga ano yun, 2024, mga September, mga October 2024. Pare-parehas na pala yung galawan natin, ha? Pinalo ko. Ako naman sinabi ko sa partner ko, ay, sorry, napindot ko yung follow button. Ay, ano yung mga simulang message na binato mo? Okay. Parang mas maganda siya yung magsabi. Pero hindi, sige. Nag-send lang ako ng dalaw yung attempt ko na messages para tuloy yung nanlalandi talaga. Hindi ka naman malandi, Dax. Oo. Kasi nakita ko, finalo ako sa TikTok. So, nag-follow back din ako. Tapos, nag-message lang ako, thank you for following me back, RT, parang gano'n. Pero, delivered pa lang ako nun. Tapos, nung sa Facebook, yon nag-add. Tapos, nag-message, by accident, nagkita kami sa BGC Mango Tree last year. Parang January last teleserye. year. Oo. Tapos parang sabi ko, parang kilala ko ito yung nasa kabilang table. Tapos, that time, kasama niya pa yung ex niya. Ex niya doon. Mamaya mapanood doon ng Pero nag-message pa rin ako after nun. Sabi ko, I think I saw you at Mango Tree BGC. Ayun. Tapos nag-reply. So yun, may couple changes of messages. Tapos yun, na-post. Hindi na ako ni-replyan after 6 months, yun.
doon na may ano na ulit, development. Pero we really started as a friend. Oo. Which is good. Oh. So, Yun naman talaga. Yun yung importante. as hindi kami friends. nag-date agad. So mga around At saka bro, August. nirespeto mo yung yung time na yun na meron pa siyang partner, di ba? Tama naman. Nice, Yeah. no? Nice. Nasaan kayo part mo? Sabay ka na. Para tayo na dito. Balita namin, Dax, artista ka daw. O hindi. Bro, nakilala ko si Dax talaga. Nag-ano na siya, nag-artista. Di ba bro? Wow. Tagal na nun. minsan, kapag gipit. Parang hindi ka naman nag-iinip. sideline. Hobby mo lang eh. Di ba kasi acting is passion naman talaga. Totoo. Paano ka nagsimula bilang artista? Nung 2016, nag-workshop muna ako sa Star Magic. Yun, doon. Kasi parang sabi ko, ay, di naman ako pwedeng sumabak agad sa gera ng walang alam. Yes, tama So, naman. nag-start ako mag-workshop. Tapos actually, pag nag-workshop ka, magbibuild agad na yung network mo doon eh. May magre-refer sa'yo, uy, paminsan yung ka-workshop mo, nagta-talent coordinator din, mga ganun. At nagkita kayo, di ba, Jay? Oo, hindi. Kilala ko na siya before. Parang 2016 pa lang, di ba? 2016. Nag-start pa lang din ako nun. Oo. Pero bro, buti na pagsabay mo yung pagiging architect and sa pag-artista. Oo. Tinry ko. Actually, nung may time din na nag-pause ako sa Arki, no? Nag-focus ako. Pero yun doon ko lang din na-realize na hindi pwedeng asahan mo yung pag-artista alone. Yes, So dapat that's true. may ibang mas stable income. So after nung 2017, bumalik ako ng Arki Construction Design nung 2018. Tapos nung 2019, yun yung biggest break na pumasok sa akin sa probinsyano. Unexpected yun. Dapat nga 2 weeks lang ako dun eh. Tapos naging 3 years. Wow! Solid. Grabe. Aldo, no? Ano yung character mo dun sa ang probinsyano? Ako yung bodyguard ni Lorna Tolentino. Nice. Ang role niya naman doon, medyo villain siya doon. Tapos, naging first lady siya doon eh. So, na-witness ko siyang hindi pa siya first lady. Kasi yung naging first lady siya. Tapos, gusto niyang i-dethrone yung president. Siya na yung magiging next president. So, So, nakita ngayon mo name siya. ko doon, Augustus, my real name. Oy, Ang pumili ng name na yon si Lorna. Si Lorna Tolentino. 3 years, Tapos no? ngayon, Grabe. pinapasok na ni Archidax ang content 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 creation, Yes. no? Grabe, lagi Actually, na napapanood sa Napaka-informative ka ng mga content na ito eh. Thank you. Oo. Yeah. Props to you, brother. Props to you. Effective pala yung pamagat ko. Oo. Yes, sir. Ito, Archidax, ang tanong ng karamihan, bakit mint green or matingkad na kulay ang ginagamit sa mga paupahan? Oo nga, bakit nga? Actually, nag-viral yun eh, yung video ko. Naka-KFGS pa nga ako dun sa... Talaga? Oo. Anong observation ko lang, kasi na-weirdoan ako. So, nag-post ako na parang mint green or white, mint green or orange, tapos mint green all the way. Nagtaka ako, sabi ko, ang dami pala nakaka-relate doon sa video na yun. So, para siyang aha moment for everyone. Yung apartment puro green, school is green, hospital green, barangay hall, mga ganun, puro mint green. So, nung pinost ko yun, medyo naparesearch na rin ako. And yung top 3 answers na nakuha ko is number 1, yung mint green pala is yung cheapest color available sa hardware. Tsaka available sa almost everywhere na hardware. Kasi yung tinting color, yung ang tawag doon, sorry, medyo technical na to I'll try my best to be layman. So, merong sa hardware yung tallow green. Oh yeah, Talo talo green. green. Tallow green. Yung talo green. Dati yung pintor. Okay. So yun, yung tallow green, pag minix mo siya ng white, magiging mint green siya. Okay. So ang cheap niya lang, kasi white lang, yung base color is, yun yung talaga yung cheapest color white. Ngayon, pag minix mo ng a little bit of tallow green, magiging mint green siya. Mint green. So yun yung number 1. Number 2 is malamig daw sa mata. Yeah. Tapos Kaya naging favorite dito sa Pilipinas. Kasi mainit tayo. Yeah. And Makes lastly, sense. swerte, kasi green is the color of the month. So, I don't know. Pasok sa business. Ayun ang top side 3 answers na nakuha ko. Lalo na tayo mga Pilipino, mga pamahiin tayo. superstitious, So, no? siguro, ilagay na natin yung green para maka-attract ng pera. Ano masasabi mo sa background mo? Yan. Fluted panels. Ito na yata yung next mint green kasi you can see this everywhere. Everywhere. Totoo yan. Well, disclaimer lang. Wala akong hatred sa fluted panels. Kaso syempre, pag na-overuse, di ba, nakakaumay din naman talaga kung nakikita mo na siya everywhere. Parang nothing special na yung material. So, parang siguro, gusto ko point out lang na i-diversify yung use ng materials. Kasi marami namang available materials na
alam mo yun, appropriate pa rin gamitin, maganda gamitin. So yun. Okay. Bilang kami ay yung ilan sa amin ay trentahin na at hilig talaga namin lang, itong ikaw lang, may damay. mga pagpapaganda ng bahay, no? Ano kaya yung mga tips mo sa pagpapagawa ng bahay, Arky? Ang tips ko, dalawa kasi eh. Pwedeng bumili ka ng lote or pwede kang bumili ng bahay. Magkaibang direction yon. Pero para sa akin, pinakamaganda kung vacant lot. Kasi Vacant customized talaga yung ipapatayo mong bahay. Although, mas expensive lang yun kasi it's just like customizing a shirt or jacket. Mas mahal pag customize di ba? So, yung house na customized or yung ground up na tinatawag, mas mahal talaga yun pag bumili ka ng house and lot. Kasi yung house and lot, mass produce siya. Pare-parehas ng material na ginamit. Oo, saka alam mo yun, galing na sa developer. So, ang focus nila is yung profit talaga ng developer. Although, syempre, nandun pa rin yung value na they're trying to design for you in particular. 'Di ba? Pero ang tip ko, yun, before you buy anything, mapalote yan or house and lot yan, maganda may technical person na mag-check. Technical person. Oo, kasi Anong tawag sa kanila, bro? pwedeng architect, pwedeng engineer. Kasi not all lots are made equal. So Meron pa parang yung mga fault lines, you have to consider yun. those, may yung mga ganun. flooding, mga ganun ba. flooding, yun. Galing ni AI, Brett. Nakuha ko na agad yung information eh. Wait lang, naapektuhan din ba ang architects sa AI yun? Oo naman. Oo, definitely. Parang everyone naman eh. Siguro it's just about the levels lang. Pero yun siguro, yung AI, hindi siya kalaban, kakampi siya. Para sa amin para sa Arky. So, dapat i-adapt siya as a tool, powerful tool to help us to better serve our clients. Kasi kami ginagamit na rin namin. Lalo na sa sa renderings. Very helpful siya kasi dati it will take you hours to render Mano-mano, images. parang Mano-mano pa. May rendering software kami ginagamit. Okay. Ngayon, dapat sobrang lakas ng PC mo. Parang gaming yung PC mo. Ngayon, kahit sa phone, pwede ka na mag-render eh. Talaga? Ito, question lang. Parang sabi nila, madalas na magkaaway ang architect at engineer. Tama ba yon? Myth or fact? Myth lang yan. Myth. Oo. Okay. Totoo bang boss yung mga Kasi foreman? si Popoy tsaka si Basha magkaaway eh, di ba? Sa One More Chance. Sila. Si Popoy at at Basha. Sa One More Chance. Hindi, lang. Kaya sasabihin niya, Hindi, kasi before, baka kasi masyadong boring yung topic, pero kasi way back, merong overlapping ng roles yung mga civil engineer and architects. Hindi mo nga, before nga, hindi mo alam kanino ba talaga yung role na pagpapagawa ng bahay. Engineer ba or architect? Mga ganon. Pero last year kasi, the architects won the case na ang architectural design should be for only architects. So kunwari, magpapagawa si Dave ng bahay, bumili na siya ng lote, sinong una niyang tatawagan? Engineer or architect? Ideally, architect. Architect. Pero pwede rin naman sa engineer. Pero dapat team. Kasi kailangan ng architect ng engineers. So team sila. So yung architect na lalapitan mo, dapat may engineers. Yung engineer na lalapitan mo, dapat may architect. Ganon. So, partner talaga silang dalawa. Di ba dapat muna yung nagsusukat ng lupa kasi kailangan may... Geodetic naman yun. may Yung poste. May ano yung puhon. Mohon. Mohon. Ayun muna tatawagan niya. Yan mo na tatawagan pala. Pagkabili ng lupa, muhon muna. Correct. Galing. Mga pag-architect nga bukas. Bilis parang ano. Tatawagan mo muna architect na may kasamang engineer. Hindi, mahirap mag-art. Hindi, matagal lang di ba? Archie. Tagal din. Ilang taon ng pagiging architect? 5 years. 5 years? Wow. 2 years. 5 Plus plus 2 2 years? Apprenticeship 2 years. Okay. Tapos doon ka pa lang pwede mag-board exam. May board exam pa. Pero bata ka pa lang, alam mo na gusto mo nang mag-architect. Oo. Mga grade school pa lang. Favorite toy ko nga growing up, Legos eh. Pero yung mahilig siya mag-build. Build. Eh di naglalaro ka rin ng Roblox. Hindi ko na na-henerasyon eh. Hindi na. Tayo na tayo, di ba? Pero mga Roblox, bata-bata pa. Kasi parang Lego din yun eh. Uy, ang naabutan natin, Minecraft. Paano pag di ka magaling mag-drawing pero gusto mo maging architect? Pwede pa kaya rin. Everything can be learned naman eh. As long as you're willing. Kasi sa architecture course, tinuturo yun kung paano mag-drawing ng tao, bahay. Yun lang. Basta willing ka lang. Tsaka,
akala nyo ba magagaling mag-drawing yung Arky? Paminsan nga, pag nakita mo yung sketches ng mga sikat na Arky, ang gugulo. Parang squiggle lang. Talaga. So hindi naman pala kailangan magaling ka. Saka marami ring facet, marami ring specialization. Pwede ka rin kasing into construction na Arky. Pwede ka maging contractor eventually. Oh, Yun, parang maganda tayo. Lalo na tayo dyan. Diba? Nagkaroon ka na ba ng project na mga ganyan sa government? Sa Yan. Tapos kinestyon na si ano, no? Hindi na ako mamamansin sa inyo. Ayun! Hindi na siya mag-guest dito. Oo, ganun, no? Enrollment pala to, no? Naisip niyo na ba magpagawa ng bahay? Kayo muna. Meron na akong lalapitan, si Ark. Ako Oo nung naman. nagpagawa ko na, ano, ng bahay. Pero hindi arc yun eh. Formal lang yun. Pero ano yun, honestly, it's a common mistake. Pero building a house without professionals is illegal. Illegal. Illegal yun. Kasi Pwedeng kailangan mahuli yung nagpapagawa. Oo, kasi kailangan mo mag-secure ng building Ay, hindi. Joke lang pala yun sa akin. Actually, hindi kami nagkasundo eh. Kaya hindi natuloy. Yung Same answer. Sabi ko, Kumabig. Sabi ko dun sa foreman, ayoko. Gusto Hindi ko naman, ng professional. hindi naman ikaw, Kasi Gusto ko ng legal base, no? hindi naman ikaw yung illegal eh. Yung bahay mo yung illegal. Oo. Buti na lang, hindi. So, natuloy ba talaga? Hindi natuloy. Hindi, pero yun. Kailangan Ipakat mo ba natin? Ipakat natin yung ano na yun? Kasi papahamak pa ako dito. Hahanapin ka pa ng, ano yung sino-sino yung maghahanap ng gano'n? So, isang city ka, Huli na. They actually, ano eh, lumipat na kami ng bahay. Nag-rent na lang. Nag-rent na lang ako. Meron akong ano eh, kapag magpapagawa ako ng bahay, meron akong tinitingnan na bahay dito sa may Bel Air. Isa lang siyang parang cement. Cement, Social. kulay puti lang siya. Mukha siyang mall. Pero yun yung parang pangarap ko na ipagawa. Parang Mediterranean house-ish. na White? design. Oo, all white. Ganun All siya. white. Ano ba yung mga... Pero pagpasok mo, mid-green pa rin. Hindi Yung kwarto pati yung kwarto niya. ano ba yung mga uso ngayon, Archidac, sa pagpapagawa ng bahay? Na design trends. Oo. Ito sa tingin ko dying trend, pero isa-cite ko na lang this as example. Japandi. Pero parang ako sa ano ko, throughout the years na nagpa-practice ako ng Arki, parang na-witness ko, parang lagi may Japanese trend sa design. Yeah. Nagbabago lang ng name. Kasi dati nung bagong pasa ako, ang trend nun, Zen. Zen. Tapos ngayon naging Japandi. Tapos meron lately, ano naman, wabi-sabi. Oh, yes. Oh, wabi-sabi. Wabi-sabi. Ano ba yung components ng ano na yan? Japandi, ng Zen? Yung Zen, ano siya, came from the Japanese garden kaysa Zen, di ba? So, ganun yung inspiration nung design. Parang Japanese garden style. Ngayon naman, yung Japandi is a mix of two design styles. Japan style and Scandinavian kaysa Japandi. So, may elements ka ng mga Scandinavian. Parang fusion. Oh, gano'n. fusion. Ngayon yung wabi-sabi naman, it's a design principle naman siya. Embracing the imperfections Yes. naman. Oo. Grabe yung mga architect talaga. Yung wabi-sabi na yan, tumitingin kasi ako sa Pinterest. Tapos meron akong, ginagawa ko yung bedroom ko ngayon. Tapos gustong-gusto ko siyang gawing wabi-sabi. And then yun nga, yung, just like what you said, yung the art of Imperfections. imperfection. yung- Kung ano yung nandyan, yun lang ilagay mo or incorporate it in such a way na, you know, magagamit mo siya. Lalo Without, na, lalo na kung natural materials like wood, tapos biglang yung wood mo may crack. Normal naman sa wood talaga nagka-crack eh. Kaysa i-repair mo siya, i-leave mo lang kasi there's a beauty of Imperfection. imperfection. So yung ano din, ganun din, concrete wall. Tapos Yeah. usually common naman sa concrete yung nagka-crack. Kaya mo lang. Ganun. Wabi-sabi principle siya. meron pa dito, Arky, I think during the 70s, yung mga brutalist architecture. Grabe yun. Ang dami Paano natin dito brutalist? sa... 50s, 50s ba yun? As early as 50s. Yung, concrete ano ba yun? yung itsura. Sa may malapit sa Star City. Aha. Oh, meron CCP. CCP. NPICC. Marami actually tayo structure na brutalist. Even yung NAIA 1 is brutalist. Oo nga, oo nga. Parang siyang isang bloke na... Parang built ba siya to withstand yung parang abot ba siya ng 100 years? Ganun ba Mukha yun? naman. Kasi Oo pa nga, oo 100 years na eh. Di ba? Di ba? I mean, 50 pa lang pala. Kung 70. 70. Pero mukhang, no?
Although lately, nagkaroon ng major renovation ba or conservation works dun sa CCP and PICC. Kasi ano yun, gawa ng national artist si Leandro Locsin. Leandro Locsin. Even yung naiyawan, siya yung nag-design nun. Wow. I think yung brutalist came from the root word brute. So parang it's more of massing and yung concrete. Kasi nung time na yun, very cheap yung concrete. So it's more of practical approach para mas mabilis i-construct. Tsaka mura. Pero hindi nila alam na it will last for long. No? Well, nandun din yun. Factor din yung it last longer. Sana pwede rin sa relationship. Yun. Guys! Arky Dax, ano ba yung mga uso ngayon sa pagpapagawa ng Yes, bahay? bahay. Uso. Ito, fluted panels. Fluted panels. Nakita mo na kayo saan. Mga architectural design ngayon na present sa Philippines, ang dami-daming nagpapagawa. Yun nga, yung na-mention kanina, Japandi. And most people are trying to do minimalist. Although, Filipinos are naturally maximalist tayo. So, opposite. So, paminsan kahit sabihin minimalist, hindi siya nagmumukhang minimalist. Pero yun, nauuso siya yung minimalist. Yun. Minimalist. Minimalist. Iisip ko pa yung mga Saka yun, actually, wabi-sabi. Diba? Wabi-sabi, oo. Tsaka nagkakaroon ng ngayon, ng bagong trend, yung combination din to. Kasi di ba na-mention mo, nung 50s or 70s pa yung brutalist. Ngayon, merong bagong term, eco-brutalist naman. Or Eco-brutalist. neo-brutalist. Ano yung eco and neo? Parang, Neo naman is parang new breed of brutalism. Parang ganun siya. Yung eco naman is environmental or green na may combination of brutalism. So, combines two styles na siya. okay. So parang May fusion na rin. Fusion Yeah, na rin. Okay. Arky, balik naman tayo sa syempre sa pagiging content creator mo. Yan. Ito na, medyo late naman tayo. Kamusta? Ano yung mga ginagawa mong contents ngayon? Mga contents ko lately, yung pamagat. Yun yung Pamagat? Oo. Ano ibig sabihin? Yung pag may nakita akong common na na material, tapos explain ko, tuturo ko anong pangalan. Actually, kinakainisan nga ako minsan bakit daw pamagat yung ginagamit kong word, hindi tawag. Ginagamit ko lang naman siya pang hook. Pang-hook. Tama. Galing. Example. Kunyari. Sige, ganito. Nakakita na ba kayong ganitong material sa pader? Alam nyo ba kung anong pamagat sa materialis na yan? Ang pamagat sa materialis na yan ay fluted panels. Magandang gamitin yung aesthetic kasi, ayan, mabibigyan mo ng another viewer na wala yun. Cut. Buti lang pag content, pwede i-cut. Ayan. So, ganon. Parang ganon. Galing. But how did you come up dun sa, may napanood din akong yung mga skits mo with the foreman, as you were saying. Si Foreman. Paano mo nabuo yung ganong content? Siguro doon nakatulong yung pag-artista ko kasi gusto ko pa rin umarte kaya pa minsan yung mga content ko lalagyan ko ng skits. So, nakakatawa talaga no? Meron pa ako napanood yung kasama niya yung fiancé niya, yung parang paano pag-social yung contractor. Tawa ko, sabi ko lang yata si Konyo. Dax, parang Talk show yan. Oo. Galing. Hindi ko na-expect na to si Dax yung magagaganan to. Okay. Tsaka grabe yung mga views din ng mga contents niya. Ano ang favorite mong structure dito sa Pinas? Favorite ko, yun actually CCP. Yung gawa ni Leandro Locsin. Kasi ang minimalist niya lang, actually kaya mo siya i-sketch Pero ang very iconic niya. Tapos ang ganda pa nung design concept na ginamit is bahay kubo. Talaga? Oo, bahay kubo yung design concept. Parang nun. Kung titingnan mo siya. Bahay ko. Tapos yung mga materials na ginamit doon, I think if I'm not mistaken, ginamit doon is travertine stones. Travertine. Sa facade ng CCP. Saan nakukuha yung travertine, Arky? Marami namang supplier nun na it's a natural material kasi stone, yung travertine. Although ngayon, ang dami na nagpo-produce na faux or yung fake na travertine, yung ini-install lang na mamanipis. Pero matibay rin yan. Kahit Well, mas matibay pa rin yung natural stone, yung totoong travertine. Pero yung flexi stone na travertine, ginagamit yun mainly for interiors. hindi sa mismong foundation ng Foundation.
I mean sa Or exterior. sa labas. You mean pala. exterior. Ginagamit din. May mga gumagamit din nun for exterior. Ito naman, Archidax. Ito, feng shui versus your own vision. Meron ka bang mga kliyente na, kunwari, magpapagawa ako sa ng bahay, pero kailangan i-follow natin yung feng shui. Meron bang mga clients na naniniwala pa rin doon? Para sa akin siguro below 5%. Yung feng shui. Tsaka hindi lahat yung ganun ka-intense. Kasi yung mga intense clients na, well, most of them are Chinese clients na naniniwala sa feng shui. Papa-feng shui master pa. And may ano yan may compass yan sila eh. Kung saan lang yung area, ayun. Oo, ito. Na-experience May mo na. compass. May compass. Di ba. So parang i-instruct lang nila kung saan pwedeng may lagyan ng toilet, yung kung saan yung may water feature. Ayun yung medyo intense kasi ang hirap i-design kasi nakapay na siya. So kung square yung house mo, ang hirap iwasan nung pie na yun, yung doon sa compass. May mga times ba na, kuwari, hindi kayo magkaintindihan ng kliyente mo or parang at the end of the day, even if meron kang vision for their house, parang susundin mo na lang kahit alam mo na mali sila. May ganun ba? Yeah. Ang ginagawa ko pag may ganyan na conflicting vision, magpo-propose ako ng 2 versions. Version ng client and version namin. Ngayon, pili siya kung ano yung mas gusto niya pa rin. Ngayon, kung pinili niya pa rin yung version niya, at least I tried may version. Kasi at the end of the day, sila yung end user eh. Sila yung gagamit ng house. So, we need to respect that. Ito ang tanong dyan. Magkano ba ang mag-hire ng architect? Yeah. Ayaw mo na naman eh. Magkano yung kinikita mo? Magkano magkano kinikita mo dyan? Hindi, parang nagiinuman lang tayo. Pero magkano ba? Natin dyan. Ako kasi personally, ang rate ko depende sa pangangailangan ko eh. Tama nga naman. Mas mahal ako maningil pag mas gipit. Joke lang. afraid. Hindi, may sinusunod na mga may SPP. Or SPP. Standard Professional Practice na fees. Ngayon, kapag house, kapag architect, tinatawag namin doon is DADS or Detailed Architectural Design. Ano lang yun, architect lang yun. Ngayon, sa SPP namin or Specialized Professional Practice namin, ang single dapat is 6% ng construction cost. 6%. Meron akong 20 million sa banko. Oh. Banko. So, gusto magpagawa ng Paano yun? bahay. Parang per square meter ba yun? Yung rate? Yung ibang architects, pinapractice nila as per square kasi ang hirap intindihin ng percentage. Tsaka ang daming butal. So yung iba ginagawang para mas madaling intindihin ng client, per square. So, kasama rin yung legal practice din yan. Legal practice pa rin yung per square. Yeah. For me, yes. So, legal practice siya. Actually, mas marami akong kilalang ganun ang ginagawa per square. Galing, no? Oo. Yung astrology ba? Saan ba nanggaling yan? Oo nga. Out of nowhere yung astrology. Ano Random connect mo, dyan Nicky. sa architecture? Hindi, galing kasi sa feng shui kasi. feng shui. Meron din ba yun effect sa pag-decide? Yeah. Di ba may Chinese astrology din? Ang daming versions ng astrology eh. Merong Vedic, meron yung Chinese. Vedic, yes. As yung medyo inaral ko. Yes, inaral. Western Tropical Astrology. Western Tropical Astrology. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Yun yung Aries, Leo. Ah, yung 12 okay, zodiac okay. signs na. Okay. Well, actually 12 din naman yung sa Chinese. Pero iba kasi yung walang dragon sa Western, di ba? Sa Chinese dragon, rooster, rabbit. Wala Leo. lahat yun dun sa sa Western Tropical. May ganun Sa ba Western na? Tropical, Aries, Leo, Leo, Taurus, Cancer. Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Ina-apply din Libra. ba yon sa architecture? Pwede naman. Pwede. Pwede rin. Paano? Depende Like, sa, depende sa trip nyo. Paano siya naging connected sa... Mas malalim siya kung i-explain ko, pero more on the aesthetic side, kung anong babagay. Pwede naman kasi kung Aries yung client mo, kung anong mas bagay na bahay sa mga Aries, gano'n. May May ganun. ganun. Parang ganun. Okay. Kung hindi nila sinunod yung kung ano yung bagay sa person, parang may bad effects silang Medyo technical ina-expect, siya. parang Ang ganun. hirap i-explain kasi
Di naman ako professional astrologer. Kasi sa astrology, even yung date ng when you started building a house, may meron din. effect yun. Para sa kanila. Ano yun, transit yun. Okay. Tapos dapat naka-synastry chart siya dun sa naka-sync siya dun sa chart, personal birth chart mo. Grabe. Sabi nga ng na bro production, ang astro side hobby rin ni Dax, marunong siyang magbasa ng birth chart. Huh? Tinanong natin kay Ansis yun, pero ito pala, nandito pala si Architect Dax para basahan tayo ng birth chart. Birth chart. Okay. Sinong volunteer ko? Dapat Sige, ako na. alam yung unahin birth ko na. time eh. Oo, alam ko yung Alam birth mo? time. Sige. Pisces ako, Hindi, ano? March 3, 1997. Tapos 11 a.m. Sakto? 11? Sakto yata. Oh. Yata. Kailangan ba yung pati Kailangan minutes? saktong-sakto. Yun lang. Sino may birth certificate? Meron ako Ayan. 3:44 ng madaling araw. February 23, 1995. Yun. Sige, wait lang ha. Pisces. Pisces ka. Wait lang, may oras ba sa birth certificate? Meron, Oh, bro. meron. Meron. Ano yung birthday mo ulit? February 23, Hindi ko alam. 1995. Hindi ko tinitingnan yung birth certificate. Lalagyan natin ng astrology. Ano yan, the music. pattern? Yung iba pa to. Iba. Birth time? 3:44 AM? a.m. 3:44 AM. Oh, shucks. Mula, ma-reveal ka sa... Ito na. I-reveal na joke. Birthplace. Cebu City. Hindi ko makita. Okay. Ano lang to, fast. Kasi pag yung in-depth, abutin tayo siyam-siyam dito. Yung mga ano lang, maiintindihan ng lahat. Sige. Sa astrology kasi may tinatawag na Big Six. Big Three or Big Six. Yung Big Three, yung Sun, Moon, Rising. Yung pinaka-common sa astrology, yung Sun sign. Or pag tinatanong ko, ano zodiac sign mo? Ayun yung Sun sign. Sun sign. Ang Sun sign mo is Pisces. Alam mo yun. Yeah. That's your Sun sign. Ngayon, ang rising mo is Capricorn rising ka. Ano yung Capricorn That's rising? how people perceive you or see you. Yung sun sign mo, that's your ego, that's your personality, that's how you want to be seen in the world. Capricorn. Pisces ka. Pisces, oh. Pisces ka sa POV mo, pero sa POV namin, nakikita ka namin mas Capricorn ka. Parang gano'n. Ano yung Capricorn? Capricorn traits naman mag-apply doon. Ang Capricorn is hardworking, gano'n. Bossy, gano'n. Ay, boy. Responsible. Strict. Pinanindigan niya eh. Strict. Mga gano'n. Ganun. Medyo karmic din yung sign na Capricorn din kasi ruling planet niya is Saturn. So medyo may restriction. Parang actually yung Capricorn is known to be the dad of the zodiac. Daddy energy. Daddy energy ka pala. Oh, daddy na nga eh. Daddy na nga eh. Oh. Dalawa na nga anak eh. Daddy Dave yan eh. Tapos yung moon mo naman, Sagittarius. Oh. Yung moon mo naman, that's your emotion. That's your emotion. Sagittarius naman is known to be positive. Ano ba? Positive and fire sign kasi ang Sagittarius. Tapos may pagka-adventurous ang Sagittarius kasi half horse yun, di ba? Centaur. Yeah. Tapos may arrow. Arrow. So parang looking up, always positive. Tapos para mabilis lagi. So ganun yung parang emotion mo. Pag emotional ka, hindi, positive lang tayo. Parang gano'n. Laging pwede positive na mag-trip. yan. Yeah. Laging positive. Laging positive. Laging positive tayo, bro. Siya yung nagbibigay sa amin ng positivity, bro. Check na check. Hindi, totoo. Positive tayo, bro. Kunwari, Optimistic tayo, man. Lagi. Siya yung Ayun. nagbibigay ng energy na yun. Ay, very Sagittarius yun, yung being positive. Thank you, brother. Wow. Anyways, ito naman, pag-usapan naman natin ang dream project ni Architect Dax. Yes, Ano yung yan, mga yan. bagay na gusto mong i-build in the future? Makasama na, makakolab na content creator. Sinong mga gusto mo? Content creator. Architect. Start tayo doon sa project. Sa dream project, pangarap ko talaga, institutional projects. Yung mga institutional buildings. Para City Hall, Coliseum, mga gano'n. Tsaka isa pa yung gusto kong magkaroon ng church. Kasi parang iconic lagi, di ba? Nice. Christian ka ba? Oh. Christian. Nice. So, yun. Yun yung mga dream project. Dream client, nagkaroon na ako eh. Parang hirap nga sundan eh. Manny Pacquiao, di ba? Bro, paano katrabaho si Manny Pacquiao? Yes. Mabilis kausap.
kung gaano siya kabilis ka sumunod. Ayun ang iniidolo ng lahat. bro. Ano yung pinagawa niya sa'yo? Ang bilis nung construction niyo eh. 30 days. 30 days? Grabe si architect. Anong bahay lang to? Pakyawan eh. Mabilis sa akin yung term kasi. Pakyawan naman. Pakyawan. Hindi arawan eh, no? Ganun ba yun? Galing. Paggawa sila ng office. Office. Kasi yung Office. business nila yun, yung parang ang tawag dito yung money transfer app. Yung Money Pay? Tama ba? Okay lang ba sabihin? Hindi ko sinasabi baka. Ayun. Baka naman. Ano? Okay lang, baka mag-sponsor dito eh. Baka naman po, Senator. Senator. So yun, meron silang money paying app. Yun, money paying app. Magkano ang bigayan? Posting? Okay. Ayun. So, para sa amin, medyo nakaka-pressure humanap ng client na medyo similar level. Pero magandang ano yun sa business, no? Kasi, profile, yeah. Portfolio. Yeah, Galing. definitely. We're really Kailan lang to, grateful. bro? Kailan lang? Noong December lang. December. So ngayon tapos na. Ang galing. 30 days. Congrats, bro. Malay mo, next na makuha nyo si, Alam nyo na. si Brent Valdez. Anong tawag ng firm nyo, bro? Mas malaki yun. Mas malaki yun. Mas malaki yun. Mas malaki. Tsaka mas malaki magbayad yun. Bayad ako. Mas generous daw yun. Yeah. Sa planning pa lang, bayad na yun. Yun. Full payment na Iniisip mo palang bayad na. Walang nagawa. Ano pa ang aabangan natin kay Architect Dax? Yes. Ay, wait lang, may question muna ako, Arky. Yan. Before mo sagutin yun. Naloko ka na ba ng clients? Yan. Loko. Hindi pa naman. Pero nagkaroon na ako ng hard client na kailangan kong mag-refund. Siguro yun yung yung pinakamahirap na experience ko so far. Bakit mo siya ni-refund? Parang ayaw na niya. Misunderstanding do sa scopes and everything, which is normal sa story ng mga contractors. Ano yun, nasimulan nyo na yung project or hindi pa? Patapos ko. Tinapos Tinapos ko. mo? Tapos pinapa-refund niya. So parang para sa akin, para wala na lang gulo. Para hindi naman gulo. Ni-refund ko yung pinapa-refund niya. So binasag mo yung ginawa mo? Hindi. Hindi. Parang yan, noong 2023 lang yun, or 2024, mga ganun. Grabe naman yan. Okay lang. Okay lang. Ay lang, tinanong ko lang. Okay. Biglang ang baba ng energy kasi sa experience ko no? Parang nalungkot din kami doon sa experience. Ni-refund, no? Ni-refund. Pero bumawi naman. Oo, Manny iba. Pacquiao. Iba yung blessings na. Iba din. Ayan, ano nga abangan natin Ayan, abangan. kay Architect Dax? Ayun, kukontinue pa rin sa contents. So, sa mga hindi pa baka pwede nyo naman akong i-block at i-report yung account. At Architect Dax. So, I am doing design and construction contents, pero paminsan nagla-lifestyle. So, also, nakafocus din sa business, design and construction. Yun. Pag gusto nilang magpagawa sa'yo, ano yung pangalan ng iyong business? Our company's name, Dark Studio. Dark DAARC. Yes, pwede inalaw akong Oo naman. Dark Studio. Naman, Hingi na lang kaming komisyon. Refer na lang kami. Touch. 6% din? Ang gagawin natin, mag-apply na kami sa company mo. Maghanap tayo ng clients. Oo. Game. Pag-usapan natin yun. Ano naman, gusto makakolab. Yan. Yan, yung Mga collab. Actually, kausap ko kanina si Ansis. May naisip kami content. I-disclose ko na ba? So, si Auntie, pwede siyang parang role niya, parang hardware owner. Tapos order kami sa kanya. Ayaw nga. Sa Binondor. parang ganun. Pasok yun, So, pwede kaming gumawa ng mga story doon. Yes, pwede gawing series, di ba? So, yeah, yun. Sino pa ba pwede kong makakolab? Absent siya ngayon. Slater yung sa akin. Ay, Arky rin. Engineer. Engineer yun. May mga mention pa ba ako na gusto kong makakolab? International. Parang thankful ako nakakolab. Yes. Thank you, bro. Sa karangalan Buti hindi ka na busy. nag-guest ka dito. Hopefully, ang collab natin is building your own house. Pwede. Yes, Pwede. please. At least meron na tayong lalapitan, di ba? Sa Thank you, dark, Arca. sa dark ba, gumagawa rin kayo ng finish na bahay tapos binibenta nyo? Yan. Hindi pa. Built and sell. Built and sell. Hopefully, we'll get there. Oo. Okay din daw yun eh. May ganun ba? Maraming gumagawa ng Meron. ganun. Yung mga lumalaking contractor, ganyan yung next step. Nagbi-built and sell. Build and sell.
Eto, Arky, ano yung payo mo sa mga nagsisimula pa lang na maging architect? Sa mga nagsisimula, medyo discouraging na actually maging archi kasi sobrang hirap ng maging archi kasi 7 years, tapos puyatan, tapos malalaman mo overwork and undervalued ka or underpaid. So wag na lang. Ay, hindi. Tigilan nyo na yan. Just like acting, ang hirap nagsimula ng Totoo acting, naman. di ba? Yeah. Hindi naman siya yung yayaman ka agad. Yes, Hit totoo or yan. miss din siya eh. May process So, din. parang acting din yung pag-aarkitekto. So, kailangan mo ng grit dyan. So, yung gusto kong gamitin yung word na grit. Kasi kung ang grit is, di ba, combination of passion. Di ba? So, dapat passionate kasi ginagawa mo and consistent ka. Para magkaroon ka ng grit. Tuloy-tuloy lang. Ito, Kasi parang sa archi, sa pag-artista, you'll never know kailan magiging break mo. Yes. Ganun din sa pag-archi. totoo yan. Pero Arky, ano naman yung mga bibigay mong advice sa yung mga balak pa magpatayo ng bahay? Is it isang bagsakan? Or yung iba, sapat lang, pero gusto na magpatayo ng bahay. Yung paunti-unti, may mga ganun. Ano yung mga pwedeng tip or advice? Yung by phases, Yeah, yung yeah. by phases yung construction, pwede yun. Pero kailangan natin consider na may inflation eh. So kapag by phases yan, the next time ang papagawa ka, mas mahal na yung construction, lalo na ngayon, kakagera ngayon. Affected ang construction yan. So yung construction cost next month, mas mahal this month. Gets. Di ba? Kailangan mo i-consider pala Oo, yan. so yung may malaking maliles mo sa cost sa one time big time na bayaran. At least yun, pwede mo Pakyawan. i-loan. Pakyawan. Makyawan. I-loan na lang, tapos Loan, at least pagawa mo na ng isang buo, isang baksakan, kaysa by phases. Okay, yan yung Kasi yearly may inflation eh. Around 6%. 6 block. So, kailangan pag-ipunan na lang muna. Ipunan na lang. Or pwede rin naman i-loan. Pwede, oo. Parang ang ano mo na lang, yung interest sa bank yung kailangan mong isipin. Yun. Tapos, yung mga nagtitipid, let's say, for example, okay, sige, they have the budget, pero parang iniisip nila, what if forma na lang muna yung kunin ko or architect na lang? Pwede kaya yun? Actually, what we always do sa practice namin, ayun din yung magandang value whenever you hire architects kasi bibigyan ko ng realistic numbers. Ngayon kung may budget ka lang, pwede naman nating i-design yung house mo base lang sa budget mo eh. Di ba? Ay, ito lang yung budget mo eh. Ito yung design na napasok sa budget mo. Ganun ginagawa namin most projects. Okay. Kunwari, merong budget na, let's say, di ba maraming mga lumalabas yan sa online, parang 200,000 peso budget na bahay. May nagagawa bang Hindi, ganun? ano yun, hindi realistic numbers yung 200. Grabe naman yung... Baka pader lang yun, bro. Bro, hanap ka na, kuhanan mo. Pag may nakuha ka, kuhanin natin. Parang gusto ko rin. Baka pag isang hangin nun. Baka doghouse yun. Lupa pa lang, wala bang Oo. sa mahal ng ano ngayon. Pero anong bro? Parang Pero may value kasi ang house kasi investment yun eh, di ba? Yeah, Tsaka, may nag-appreciate yung house, yung value ng house. So, ang suggestion ko, huwag kayo magtipid sa house construction. Yun, Kasi yun nga kung minsan, daw. ito common to sa Filipinos na ano ko lang, nanonotice ko lang. Ang ganda ng sasakyan, nakasetup yung sasakyan. Pero yung bahay, parang doesn't make sense, hindi nagmamatch. Yeah. Ang ganda ng sasakyan mo, pero hindi ka nag-invest sa house mo. Liability nga yung kotse. Yung house is pwedeng maging asset yan eh. Kasi Yeah. nag-appreciate yung value ng house eh. Totoo. What more kapag maganda yung design ng house? Kasi may added value yun kapag maganda yung house design mo. Mas mabibenta mo siya na mas mahal. Kahit nasa kahit nasa probinsya to? Oo naman. Oh. Kasi 'di ba iba yung rate ng province, iba din yung rate yung nasa city. Yeah, magkaiba naman talaga yung rate ng province kasi sa labor ng construction pa lang eh. Pero dapat overall yung may tinatawag na assessor. Yung siya mag-assess kung magkano talaga yung value ng property mo, including your house. Ito madalas sa topic din to amongst Gen Z and millennials na dati yung let's say the baby boomers, the previous generations, napakadali lang sa kanila mag-acquire ng asset. property, Whereas yung current generation ngayon sobrang hirap
basically because number one, the inflation, and then ang dami pang challenges sa work and their careers. Ano yung advice mo dun sa amin? Parang kailangan ko din yata nung advice na yun. Sino ba pwede mag-volunteer dito? Hindi. Siguro ang strength natin ngayon is social media eh. Yeah. So parang yun yung rush ngayon. Kasi yung boomers, ang ano nila, ang gold rush nila is acquiring property. Yung anong gen natin ang millennial? Gen Y tayo, no? Yung Gen X, yung sumunod sa boomers. Ang golden rush nila, yung mga business daw. Tsaka medyo nag-overlap, so properties din. Tapos tayo naman, millennial, social media, yung rush natin. So, kailangan natin talaga i-utilize yung social media. Yun ang ating gold rush ngayon. Yeah, yung golden So, pagyabungin natin ang social media. Yep. Kaya naman, ako po ang inyong Kuya Gen Z, Brent Valdez. Yes, sir. It's your boy, Mr. CDB, Dave Bornea. And this is J. Arcilia from LA, Guna. This is your non-spy friend, Nicky Co, and thank you so much, Architect Dax. Architect Yes, palakpakan Dax. natin. Palakpakan naman natin Dami si nating Architect Dax. natutunan. Napakagaling, napaka-informative. And Salamat, I'm brother. Architect Dax from New Valley. Novaliches. Galing, galing, galing. At ito ang... Ano na, bro?